Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, may sakit pa rin. So pagpasensyahan nyo yung boses ko ngayon, no? Medyo, it sounds like a bit parang muffled ba? Parang nasal yung boses ko. Pasensya na kayo. Ayun. Anyways, no? So, that's the reason kung bakit hindi ako nakakapag-upload ngayon ng mga video sa TikTok. So, kung hindi nyo pa alam, no? Bumalik na ako sa pag-upload ng mga video sa TikTok. But right now, medyo pahinga muna tayo ng konti. Yun. Anyways, if you haven't subscribed yet, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ko every time we have a new video dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video that's 7 p.m. Same goes with Spotify. If you haven't followed me there, no, please search The Needle House Podcast with Marcus II. Yan. So, kung gusto niyo lang naman, no, na audio lang yung pakinggan, no, habang nagda-drive or whatever, no, kung gusto niyo kung ayaw niyo manood, although may video din yung mga in-upload ko doon, but still, kayo bahala. Just follow me para gumanda naman yung stats natin sa Spotify. Yun. Anyways, ano bang pag-usapan natin ngayon? Well, this is a medyo controversial na video. Di ko sana gagawin siya ng video. Alam ko, ito, nakita ko na to nung una pa lang, nung unang upload. But since a lot of you guys mentioned me and messaged me about this, naisipan akong gawin ng video, no, for the sake of honesty and then for awareness din naman, no. Kaya gusto kong gawan siya ng video. So, ayun, kung magtataka kayo, biglang na iba yung setup, na iba yung audio, or biglang upload lang kasi to, no? Yung mga videos ko na nakapila, it has been uploaded na, ang tagal na nun. So, hanggang January. So, kung halimbawa mag-upload ako ngayon, supposedly it will be uploaded or posted sa YouTube, no, by around February na. Pero ngayon, biglaan lang to. Yun. So, pagpasensyahan nyo na. Ayun. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Eto, medyo controversial siya. Sige. Basahin ko yung nasa post, no. This is regarding the Kronos tattoo products, specifically yung numbing spray nila. So, ito yung sabi dun sa post, no. So, we have collected evidences and catastrophic claims about the damage done by this product. All came from the artists of the models and clients that their tattoos have been severely burned, irritated, infection, and some are even hospitalized caused by the usage of this product. So, putulin natin doon. So, na-hospital na. So, ibig sabihin, nakita na ng doktor at nalaman na ng doktor na possibly it's because of that product, no? So, sabi nga nila, specifically, yung Kronos numbing spray. So, post ko dito kung ano yun. So, ito yun. Ito siya. This is from Kronos Premium Tattoo Supply, no? Una, ayoko sanang i-mention yung product, no? But to get their answer as well regarding this issue, pwede kayong mag-comment dito or you can reach out to me para malaman natin kung ano nga ba yung problema. But I will also give my honest opinion about this, no? So, ayun, post ko din dito yung mga tattoo na ginawa and kung ano nga bang naging result. So, I only have a couple here. Wait, tignan natin. So, hindi ko alam kung na-download ko yung iba eh. But,
There's just a couple of tattoos here. Ayun, meron pa pala akong mga na-download. Yan. Basta post ko dito. So, yan yung mga tattoo na before and after. And looking at the designs and the tattoo, hindi ko naman masasabi na baguhan or sobrang newbie nung gumawa. Kasi based on the tattoo itself, hindi naman siya magang-maga, hindi naman siya pulang-pula. At maayos din yung pagkakagawa. So I wouldn't say na I would assume na marunong yung nagtattoo. So yung kinalabasan or yung nangyari doon sa design mismo, probably it's not because of the tattoo artist. I guess so. No, kasi kung titignan natin, no, marunong naman yung artist. Hindi natin pwedeng sabihin na baguhan kasi yung artist. Hindi alam kung paano gawin, kaya nasira yung tattoo or whatever. Pwede ring it's because of the client or the model. Hindi na alagaan yung tattoo. But sabi ko nga, since hindi naman mukhang baguhan yung artist, mukhang naturuan naman kung paano alagaan yung tattoo. Plus, ang dami na nila. So, ang daming naapektuhan. At same, there is a common denominator na they all used that specific product. So, na-hospital din. So, nakita rin ng doktor. So, probably talagang na-point out nila na yun yung reason. Ngayon, ano nga bang masasabi ko dito sa product na to personally? So, ako personally, no, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga products na gawa ng, hindi naman dahil, paano ko ba sasabihin to? Hindi naman racist. Pero, pag locally made, hindi ako basta-basta naniniwala. Although, I used some, like Artec, no? Sinubukan ko yan, ginamit ko yan. Actually, until ngayon, ginagamit ko siya. But, again, talagang naging trial and error siya. At nung nakita ko na maayos naman yung kinakalabasan, hindi naman nasisira yung tattoo, ginagamit ko pa din siya. Although, sabi ko nga, hindi siya properly regulated ng batas, ng DOH, or ng kung ano pa mang government body na talagang sinesecure yung safety ng product, no? But again, sabi ko, ako kasi, when it comes to inks and tattoo products, no, mula pa naman noon, hindi talaga siya ganun na-regulate dito sa Pilipinas. And especially sa ink, dati nga kung ano-ano pa yung ginagamit na ink, diba? So, if it works for me. Ganun. But for other products din, like yung, ayun nga, yung sa Kronos, when nung tinignan ko siya, since ginagamit kasi siya for open wounds, for tattoo. Syempre, tattoo is also considered as open wound. Sugat kasi yan eh. 'Di ba? And if you apply products dun sa sugat, kailangan malinis talaga. Kailangan maayos para hindi ma-infection. At hindi pwedeng kung ano-ano lang yung gagamitin natin. No? And nung nag-research ako about dun sa product, no, sa Kronos, nung nakita ko ito, post ko na rin dito, yan. Yung product niya, I don't think nakalagay kung ano yung ingredients niya. Tapos yung ginamit sa kanyang lalagyanan is probably nabili lang sa Shopee, Lazada, or kung saan man na pang spray. Ito yung feeling ko yung nausong pang spray nung panahon ng pandemic, no. Syempre, we have to make sure na kung gagamitin natin yung mga ganong mga lalagyanan is properly sanitized siya, or else pwedeng ma-compromise yung product na ilalagay natin doon. So, yun, number one, yun yung naging issue ko, yung lalagyanan, tapos yung product kung saan ba gawa, ano yung mga ingredients, or any explanation about it, no? So wala, nagkulang siya ng mga ganun. So kasi ako, very important for me is yung ingredients ng product, kasi syempre kapag ilalagay mo siya sa tattoo, kailangan alam natin kung anong mga laman nun, kasi
one possible reason for this is, hindi ko naman sinasabing kasalanan nung gumawa ng product or madumi yung product. It's possible na yung mga naapektuhan, baka meron silang allergic reaction doon sa product. And since hindi nyo na ilagay kung ano yung ingredients ng product, baka nagkaroon lang ng allergic reaction. Diba? It's possible. So, kailangan indicated doon sa product yung ingredients para alam ng mga gagamit. Diba? Kasi paano kung may severe allergic reaction pala yung gagamit? Pwede pang ikamatay yun. Diba? On some extent. Diba? kung talagang malala. Mahirap kasing i-defend eh. Although this video is not to defend yung gumawa ng product na yun, but para lang maisip din natin lahat, no? Kasi numbing spray is not really mura, 'di ba? It's not really cheap, and kung titingnan nyo, medyo mura yung numbing spray nila. Kasi before I was using Bactin, and Bactin dati kasi hindi talaga siya available dito. Hindi talaga uso dati kasi yung yung numbing spray, but Bactin kasi back then meron kaming gamit na parang first aid kit, and may kasamang Bactin. Tapos nung naituro nga sa akin para saan ginagamit, naisip ko baka pwede siya sa tattoo. Tapos nung nagtanong-tanong ako sa mga professionals na kung pwede bang gamitin yun, nagagamit naman daw siya. So, dati yun yung ginagamit ko. But then, I stopped using it kasi nga, it's being applied while doing the tattoo, and medyo ayoko talaga nung ganun. Gusto ko, kung gagamit man ako ng pampamanhid or whatever, yung ina-apply siya before mag-tattoo kasi it could affect the tattoo itself. So, natatakot din ako. So, kaya mas gusto ko yung topical na pampamanhid, i-apply mo siya. Pagka namanhid na siya, lilinisan mo, tsaka ka magtatattoo. At least walang cross-contamination from the product itself. But kung i-spray mo siya directly, medyo nakakatakot nga yun, no? So, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. But, again, hindi natin alam. Sabi ko nga, hindi ko kasi alam kung ano yung ingredients ng product na yun. Meron kasing, eto dati, nauso to, no? Sa mga old school na tattoo artist na medyo may konting kaalaman sa mga gamot-gamot. Ayan. Meron dating tinatawag na parang yung pampamanhid, lidocaine yata yun, yung ginagamit sa ngipin. Yan, pag nagpapabunot ng ngipin, yun, nakakabili kasi noon. So, ginagawa namin dati, nung araw, since pwede siyang i-inject, no, naisip namin, pwede siyang ipahid sa tattoo. So, ginagawa namin dati is, nahalo namin siya sa distilled na tubig, tapos sinahaluan namin nung lidocaine nga yata, hindi ko na maalala pero yun nga, yung ini-inject, no. Tapos yun yung pinang-i-spray namin, which is effective naman noon, no. But, nung medyo natuto na nga ako, nagkaroon ako ng mga konting mga seminars, yan, sa DOH, yan, tinigil ko na yung mga ganong eksperimento. Kasi noon, syempre, bata pa ako noon, tsaka bago pa lang ako, nagsisimula pa lang ako. So, I was trying to parang makagamit ng mga DIY, makatipid, Siyempre bago pa lang. At noon, sobrang mahal pa ng mga supplies, equipments. Yan. So, talagang para lang makatipid noon. But, siyempre, hindi ko na-compromise yung safety ng customer. Most of it, sinusubukan ko muna sa sarili ko. Yun, ganun talaga yung nangyari sa akin. Sinusubukan ko siya sa sarili ko lahat. Hindi ko sinusubukan sa customer. Yun. Ayun, balik tayo do sa usapan dito about sa Cronos, no? Hindi ko masagot ng maayos kasi hindi ko kilala yung Cronos, yung gumawa niyan, at wala akong naging experience about it. Hindi talaga ako bumili noon. Although sabi ko nga, nakikita ko na siya dati, but medyo skeptical kasi ako when it comes to very, very cheap na mga products, no? Sabi ko nga kasi, 'di ba?
buy nice or buy twice. So, ako, hindi talaga ako nag-invest masyado sa mga medyo cheap na products. When it comes to mga gamit sa pagtatattoo na could compromise yung product, yung service ko. No, syempre, service ko yan eh. Pero yung sa sarili ko, ako medyo tipid lang talaga ako. May ligaw sa mura. Pero kapag gagamitin natin sa customer, we shouldn't be cheap about it. Siyempre, si customer din, hindi rin sila nagiging kuripot about it. Pinag-iipunan nila yan, ginagastosan nila yan. So, wag niyong tipirin si customer. Yan. So, again, if it could compromise your service, your quality of work, kung hindi kayo sigurado, di ba? Kasi, it's a product that you will use, no? Tapos, gagamitin yan sa balat ng tao na pwedeng maka-compromise ng health ng tao. So, it wouldn't hurt if we ask for any ingredients, any parang product details, 'di ba? Or if yung gumagawa ba nito, meron ba siyang certificate or whatever, kung ano mang mga kailangan dokumento na nagsasabi na pwede niyang gawin to, pwede niyang ibenta to. Alam mo yun, para may habol tayo when it comes to legalities. Kasi kapag gano'n, nasira yung tattoo, nasira yung balat, nagkasakit yung customer, na ospital, diba? Kasi sa ating tattoo artist, masisisi yun. So, kailangan tayo rin, may habol din tayo, may bawi din tayo, lalo na kung hindi naman natin kasalanan yun. Diba? Hindi naman tayo yung may kasalanan kung ba't nagkaganon yung tattoo. It's because of the product. Ngayon, paano natin sila hahabulin? kung hindi natin tinanong kung may dokumento ba sila or kung ano pa man, di ba? So, kailangan sigurado talaga tayo when it comes to those type of shit, no? So, yun. I would say ngayon, would I still recommend or would I recommend this product? Of course not. No, di natin nire-recommenda yan. Kung kaya nyong bumili nung talaga mga, sabi nga nila, legit na products, then go buy yung mga siguradong mga produkto. Eto, hanggat hindi pa siya naglalabas ng statement or ng any documentation about this, na safe yung product niya, tested, proven, or whatever shit that they have to produce or to put out, no? I suggest wag muna kayong bumili ng mga ganyan. Kasi ang daming naapektuhan, ang daming naperwisyo. Again, nothing against dun sa gumawa ng produkto. It's just that, syempre, nagkaroon ng ganyang issue. Gusto kong gawan ng... gusto kong malinawan din yung mga tao. Malinawan din ako. Kasi ang daming nagko-komento dito. Ang daming nagtatanong. Ang daming nagme-message sa akin about this eh. So, for now, it would be best if para sa inyo, sa Kronos, na pull out nyo muna yung mga paninda nyo. Para din sa mga tao, wag muna kayong bumili. Good or bad experience that you had with that product, wag muna kayong bumili. For now, kung meron na kayo, wag nyo munang gamitin. And then wait for the statement na ilalabas nila. Baka mamaya may documentation nga sila. Baka mamaya meron silang anything na they can provide to make sure na safe yung product nila, 'di ba? So yun, abangan natin to, tingnan natin if this will progress itong issue na to, kung may lalabas silang any documentation for this or any statements. Tignan din natin kung anong mangyayari dito, but for now, I highly suggest don't buy it. If you already have it, don't use it muna, no? Whatever, kung ano mang resulta yung nakuha nyo dun sa produkto. Sabi ko nga, baka hindi naman dahil dun sa produkto, baka dahil lang sa isang ingredient na pwedeng si client ay allergic, no? So, malay nyo, yung mga natatuan nyo dati, hindi lang allergic dun sa ingredient na yun. Paano yung kasunod nyong tatatuan? What if allergic pala sila dun? So, for now, stop using it muna. Huwag kayong manghinayang dyan. Mas manghinayang kayo sa career nyo as a tattoo artist. Baka mas kira pa yan dahil lang dito sa produkto na to. Okay,
yun lang naman. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Sana na-gets nyo yung pinupunto ko. Para naman sa Kronos, kung meron kayong komento, kung meron kayong statement, you can comment dito. You can reach out to me para mapaliwanag natin kung ano nga ba nangyayari dyan. No? Yun lang naman. And again, peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.